Sunod-sunod ang report sa banta ng seguridad sa mga paaralan. Pinakahuli rito ang insidente sa Borongan City, Eastern Samar. Kaagad namang pinauwi ang mga estudyante matapos makatanggap ng text messages ang paaralan ng bomb threat. Narito ang balita ni Ella Corazon. Klase sa isang paaralan sa Borongan City, sinuspende matapos na makatanggap ng amoy bomb at gun threat. Ang paaralan, inanunsyong ligtas. Pansamantalang sinuspende ang klase sa Eastern Samar National Comprehensive High School sa Borongan City matapos na makatanggap ang paaralan ng umano'y bomb at gun threat online na iniuugnay sa mga grade 11 kitchen operations o cookery students. Kinumpirma naman ito ni Dean Ernest Paul Hermano, officer in charge. Anya, batay sa rekomendasyon ng Borongan City Police Station at kinauukulan, agad na sinuspende ang klase upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga estudyante, guro at kawani ng eskwelahan. An official of the Borongan City Division that there is a bomb and gun threat posted on social media, and it prompted me na mag-take action, appropriate action. So ito niya nga threat nga akon naging share ha akon posted by students from senior high grade 11 dayon nag-trigger ha aton niya mag-declare hiton suspension of classes because we treat it as serious nga threat atin mga estudyante. Immediately I coordinated with our schools division superintendent and the PNP. We called the PNP and we commend them for their swift action. So right away we suspended the classes, declared the classes suspended. Kaagad namang rumisponde ang mga otoridad at nagtalaga ng SWAT team upang inspeksyonin ang mga lugar na umano'y pinanggalingan ng mga larawang kumakalat online. Matapos ang masusing inspeksyon at security sweep alas 8 ng umaga ng July 3, opisyal nang idineklara ni Police Lieutenant Colonel Silver Cabanilas, Acting Chief of Police ng Borongan City Police Station, na ligtas ang paaralan at walang natagpuang bomba, baril o anumang uri ng banta sa loob ng paaralan. Sa kabila nito, binigyan din ng pamunuan ng paaralan na seryoso nilang tinatrato ang anumang uri ng banta na maaaring makaapekto sa seguridad ng mga paaralan. Dagdag pa nito, layunin ng kanilang pakikipag-ugnayan sa mga kinaukulan at ahensya na matukoy ang mga responsable sa insidente at mapanatili ang isang ligtas at maayos na kapaligiran para sa mga mag-aaral. Sa huli, nanawagan ng pamunuan sa publiko na maging responsable sa mga nakikita at paggamit ng social media. Hinihikayat rin ito ang lahat na huwag magbahagi ng mga hindi beripikadong impormasyon na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkakalat ng mga maling impormasyon online. Para sa EuroTV News, Graciela Corazon. Sumasaludo sa bawat Pilipino.